When I was young, I had an affair. She was a friend of yours. A kind of friend. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng ganitong mga content, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Reader na ipinalabas noong 2008. Acknowledge the effect she'd had on your life. Sa Berlin, Germany noong 1995, isang babae ang nagtanong kay Michael Berg kung ano ang plano nito mamayang gabi. Sumagot si Michael na kikitain nito ang kanyang anak. Nainis ang babae kaya tuluyan itong umalis. Naalala ni Michael ang nakaraan noong 1958 sa Neustadt, Germany nang makababa siya ng tren habang naglalakad sa gitna ng ulan. Nagsuka si Michael sa gilid ng daan at umupo. Nilapitan siya ng isang babae at tinulungan siya. Umiyak si Michael at hiniling sa babae na yakapin siya at tinulungan din siya nitong makauwi at nagpaalaman na. Nang makauwi ng bahay ay nagkatrangkaso si Michael at nagpagaling ito ng ilang buwan. Naging abala siya sa pagkolekta ng stamps ng panahong iyon. Nang umayos na ang kanyang pakiramdam, bumalik siya sa kalsada kung saan niya nakilala ang babae at dinalhan ito ng mga bulaklak. Nakarating siya sa bahay ng babae at nagpasalamat sa kaakmang aalis, ngunit pinigilan siya nito. Dahil sasabay itong maglalakad papasok sa kanyang trabaho. Sinabihan nito si Michael na hintayin na lamang siya sa pasilyo. Napag-alaman ng binatilyo na ang trabaho ng babae ay isang konduktor sa tren. Nabusuhan ni Michael ito habang nagpapalit. Ngunit nang mahuli siya ay nagmadali siyang umalis dahil sa pagkapahiya. Kinabukasan, binalikan muli ni Michael ang babae matapos ng trabaho nito. Inutusan siya nitong kumuha ng uling at nang makitang nadumihan si Michael, ay inutusan niya itong maghubad at inihanda ang pagliliguan nito. Naligo naman si Michael at matapos ay pinunasan siya ng babae, ngunit nalibugan ng babae sa kanya. Medyo kinakabahan si Michael, ngunit tinuturuan siya ng babae at doon siya unang nabinyagan. Sa kanilang tahanan ay lutang si Michael sa mga nangyari. Pinagalitan pa ito ng kanyang ama sa pagiging late nito pag-uwi, ngunit nagdahilan na lamang siya. Kinabukasan, matapos ng kanyang klase, nagmadaling tumungo si Michael sa bahay ng babae at nagsimula na naman silang magtotnakan. Tinuruan siya nito ng mga teknik kung paano magpasarap. Kalaunan, tinanong ni Michael kung ano ang kanyang pangalan. Nag-aalangan naman ng babae, ngunit nagpakilala siyang siya si Hannah. At pagkatapos ay nagtotnakang muli sila. Nagpatuloy sa madalas na pagkikita sina Michael at Hannah. Ibinahagi ng binatilyo na nag-aaral siya ng Latin at Greek at ang pagsasadula ng Gotthold Ephraim Lessing, saka ibinigay nito ang aklat kay Hannah. Ngunit nakiusap na lamang ito na basahin para sa kanya. Kinagabihan, pinuntahan ni Michael si Hannah sa kanyang trabaho at naisip na matutuwa ito, subalit nagulat ito at nagalit sa kanya. Hinintay ng binatilyo si Hannah sa harap ng pintuan ng tinitirhan nito, ngunit nairita ang babae kaya nag-away sila. Sinabihan ni Hannah si Michael na hindi ito mahalaga sa kanya, kaya umalis na lamang ito at nagiiyak sa pasilyo. Ngunit bumalik din ito at humingi ng tawad kay Hannah. Matapos noon, nagkaayos na ang dalawa at sinabi ni Hannah na hindi nito sinasadya ang kanyang mga nasabi. Sinabi ni Michael na may dala siyang libro at ayon naman kay Hannah ay basahan siya nito muna bago sila magtotnakan. Patuloy sa ganoon ang pangyayari. Minsan natatawa ito o naiiyak sa binabasang kwento ng binatilyo. Isang araw, nagtanong si Michael kay Hannah
kung may day off ito upang makapagbisikleta sila ng 2 araw. Ibinenta ni Michael ang kanyang stamp collection upang may panggastos sila sa kanilang pamamasyal. Kalaunan ay tumungo na ang dalawa sa kanilang biyahe at kumain sa kalapit na restaurant. Nag-alinlangan si Hannah sa pagkaing o-orderin at sinabihan si Michael na orderin na lamang kung ano ang kakainin din ito. Pagkatapos kumain ng dalawa ay sinabi ng waitress kay Michael na sana nagustuhan ng kanyang ina ang kinain nito. Sinagot naman ito ng binatilyo na nasasarapan ang kanyang ina, saka nito hinalikan si Hannah sa labi. Kalaunan, dumaan sila sa isang simbahan at nakita ni Michael si Hannah na umiiyak. Pagkatapos nun, sumulat ang binatilyo ng isang tula, habang si Hannah naman ay mag-isang lumalangoy sa ilog. Naintriga si Hannah sa isinusulat ni Michael at pinababasa niya ito sa binatilyo, ngunit sumagot na lamang ito na hindi pa ito tapos. Sa kasalukuyan, naalala ni Michael ang kanyang naisulat na tula sa kanyang notebook at na-late na siya sa kanyang court hearing. Sa nakaraan naman, ang kanyang mga lalaking kaklase ay nakikipagharutan sa kanilang mga babaeng kaklase maliban kay Michael. Habang nagsiswimming silang magkakaklase, umalis si Michael. Tumungo ito sa bahay ni Hannah at nagsimulang basahan ito ng libro. Kalaunan, na-promote si Hannah at magtatrabaho na ito sa opisina. Dumating ang araw ng kaarawan ni Michael at naroon ng mga kaibigan nito, ngunit umalis din ang binatilyo at nagtungong muli kay Hannah. Habang binabasahan ni Michael si Hannah ng kwento, pinatigil siya ng babae kaya naiinis ang binatilyo dahil palagi na lang itong nasusunod. Nagaway ang dalawa, ngunit pinaliguan pa din ni Hannah si Michael kaya nauwi silang muli sa totnakan. Matapos nun, pinabalik muli ni Hannah si Michael sa kanyang mga kaibigan. Samantala, nag-empake naman si Hannah ng kanyang mga gamit at umalis. Nang makabalik si Michael sa tahanan ni Hannah, nalaman niyang wala ng gamit si Hannah doon. Nanlumo ang binatilyo at natulog na lamang ito sa higaan na kanilang pinagsaluhan, saka malungkot na umuwi sa kanyang pamilya. Lumipas ang 8 taon mula nang huling makita ni Michael si Hannah at siya ay nag-aaral na ng abogasya. Dinala sila ng kanyang professor sa isang court hearing. Sa labas ng gusali ay maraming mga pulis at mga demonstrador. Habang kinukuha ni Michael ang kanyang ballpen, narinig niya ang pangalan ng nasasakdal na si Hannah Stitch. Napag-alaman ni Michael na nagtatrabaho si Hannah sa SS bilang gwardiya sa Auschwitz. Bilang akusado, ipinaliwanag niyang hindi nito alam ang kasama ng trabahong kanyang pinasukan. Sa klase naman ni Michael, nagtanong si Professor Roll tungkol sa hearing. Nasasabik ang kanyang mga kaklase, ngunit naguguluhan naman si Michael. Ipinaliwanag ni Professor Roll na ang mga manggagawa sa Auschwitz ay hindi dapat makulong dahil wala silang planong gumawa ng krimen at nagtatrabaho lamang ang mga ito. Sa pagdinig muli sa korte ni Hannah, inamin niya na nakibahagi siya sa proseso ng pagpili ng mga kababaihang Hudyo na maidala sa kanilang kamatayan sa Auschwitz. Kalaunan, isang babaeng nakaligtas mula sa kampo ang nagturo kay Hannah sa mga mali nitong pagpili ng mga kababaihan. Pinipili lamang nito ang mga babaeng mahihina upang protektahan at basahan siya ng mga libro. At pagkatapos ay ididispatcha na ang mga ito. Hindi naman mapigilan ni Hannah ang kanyang pagluha. Natatarantang lumabas si Michael sa courtroom at nagpahinga sa labas. Habang nagpatuloy ang paglilitis, ipinahayag na ang mga nasasakdal kasama si Hannah ay hinayaang maiwan ang 300 mga Hudyo na masunog sa simbahan sa panahon ng pagbobomba at pagsalakay. Isang araw, tumungo si Michael sa Auschwitz camp upang malaman ang sagot. Habang nagpatuloy naman ang paglilitis sa korte,
Itinanggi ni Hana na hindi nila ikinandado ang pintuan ng simbahan dahil sila ang responsable sa pagpapatupad nito. Ang ilang kasamang nasasakdal ay gumawa ng paratang laban kay Hana na siya ang namamahala sa pagbabantay sa pintuan ng simbahan habang natrap sa sunog ang 300 kababaihan ayon sa report. Inatasan ng judge si Hana na magsulat upang malaman kung totoo ang akusasyon sa kanya. Napagtanto ni Michael na hindi marunong magbasa at sumulat si Hana. Gayunpaman, inamin na lamang ni Hana na siya ang nagsulat ng report. Kalaunan, pinagalitan ni Professor Rawls si Michael sa hindi nito pagdalo sa mga seminar. Inamin ni Michael na mayroon siyang alam sa isa sa mga nasasakdal, ngunit nag-aalangan siyang sabihin ito. Ayon naman kay Professor Rawls, na obligasyon niyang ibahagi ito sa korte anuman ang mangyari, at hinimok pa nito si Michael na makipag-usap sa taong kanyang tinutukoy kahit ayaw pa nito. Di kalaunan, sinubukan ni Michael na bisitahin si Hana, ngunit nagalangan muli siya at umalis na lamang. Bumalik siya sa kanyang dormitoryo at nakipagtoknakan na lamang sa kanyang babaeng kaklase. Bumalik muli si Michael sa pagdinig ng kaso. Ang mga akusado ay nasentensyahan ng 4 na taong pagkakabilanggo. Samantalang si Hana naman ay panghabang buhay. Napaiyak na lamang si Michael sa desisyon ng korte. Noong 1976, at si Michael ay may anak ng batang babae na si Julia. Nakasakay sila sa isang tren at tumungo sa ina ni Michael upang ibalita ang pakikipagdiborsyo niya sa kanyang asawa. Naiyak ang kanyang ina at tinanong siya kung bakit hindi siya masaya. Ayon kay Michael, ay okay lang sa kanyang asawa, tutal isa itong state prosecutor, kaya naman nag-aalala ang kanyang ina para sa kanya. Muling binisita ni Michael ang kanyang lumang silid at binasa ang isang libro. Isang araw, biglang nakatanggap si Hana ng isang package. Sa loob na iyon ang isang recording device at nang i-play ni Hana iyon ay narinig niya ang boses ni Michael na binabasahan siya ng libro. Nagtiyaga si Michael na gawin iyon ng ilang araw at inire-record niya ito. Naluluha naman si Hana habang pinakikinggan ng boses ni Michael. Kalaunan, nagpasya si Hana na nais niyang matutong magbasa, kaya nanghiram siya ng libro sa unang pagkakataon. Noong 1980 sa West Berlin, Germany, nakatanggap si Michael ng simpleng liham na nagsasaad ng pasasalamat sa kanya ni Hana. Umaasa si Hana na makakatanggap siya ng sagot mula kay Michael, ngunit hindi ito nangyari, kundi inipon lamang lahat iyon ni Michael. Sumapit ang taong 1998 at si Hana ay malapit ng makalaya. Namalagi siya sa kulungan sa halos mahigit 2 dekada. Nakatanggap ng tawag si Michael mula sa bilangguan at ipinaalam kay Michael na wala man lang pamilya o kaibigan si Hana at siya lamang ang tanging alam nito. Ayon pa sa babae ay walang kinabukasan si Hana sa paglaya nito. Nagpasalamat na lamang si Michael at nagbadaling ibinaba ang telepono. Nag-alinlangan pa din si Michael at hindi makatulog. Hindi rin siya nakatiis, kaya isang araw, nagtungo siya sa bilangguan at nakilala si Louisa Brenner, ang babaeng kanyang nakausap sa telepono. Sinabi nito kay Michael na pinababayaan ni Hana ang kanyang sarili sa mga nakalipas na taon. Sa wakas, ay muling nagkasama sina Michael at Hana, ngunit ibang-iba na ang itsura nito ngayon. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Ayon kay Michael ay bibigyan niya ito ng trabaho bilang mananahi at maliit na matitirhan. Nagpasalamat naman si Hana. Ipinaalam ni Michael na nag-asawa siya at nagkaroon ng isang anak na babae, ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Tinanong nito si Hana kung naalala pa nito ang nakaraang krimen na nagawa niya. Ayon kay Hana ay hindi na iyon mahalaga. Pilit na iniintindi ni Michael kung bakit hindi ito nang hinayang
sa maraming taong pagkakakulong na wala man lang siyang kasalanan. Hiniling ni Hannah kay Michael kung maaari pa siyang basahan ito ng libro, ngunit tumanggi na si Michael. Saka ito nagpaalam na babalik na lamang sa susunod na linggo, saka umalis nang hindi man lang niyakap si Hannah. Dinamdam ni Hannah iyon, kaya pinagpatong-patong nito ang mga libro, saka pumatong dito. Makalipas ang isang linggo, bumalik muli si Michael sa bilangguan upang sunduin si Hannah. Ngunit nabigla si Michael na mapag-alamang tinapos na nito ang sariling buhay. Nag-iwan ng mensahe si Hannah na nagsasaad na mayroong pera sa loob ng lumang lata at ibigay ito kay Michael Burke. Kailangan niya itong ibigay sa babae na nakaligtas sa pagkasunog sa simbahan kasama na ang kanyang mga naipon sa bangko. Naiyak na lamang si Michael at tinanggap ang maliit na lata. Hindi nagtagal, nakipagkita si Michael kay Mother, ang nag-iisang nakaligtas sa sunog. Inamin ni Michael sa kanya na si Hannah ay hindi marunong bumasa at sumulat sa halos buong buhay niya. Nag-aalangang nagtanong si Mother kay Michael tungkol sa relasyon nito kay Hannah. Kaya inamin ni Michael na nagkaroon sila ng maikling relasyon ni Hannah noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Hindi gaanong makapaniwala si Mother, ngunit makikita sa mukha ni Michael kung gaano nito kamahal si Hannah. Ibinigay ni Michael ang maliit na lata kay Mother na iniwan ni Hannah para sa kanya. Naalala ng babae ang latang kaparehong iyon noong bata pa lamang siya. Ibinalik ni Mother ang pera kay Michael at iminungkahi naman ni Michael na ibigay ito sa Jewish organization na nagtataguyod ng kakayahang bumasa at sumulat. Humingi rin ng permiso si Michael kay Mother na kung maaari ay ipalagay ito sa pangalan ni Hannah na siyang nagbigay ng donasyon. Sa pag-alis ni Michael ay inilagay ni Mother ang lata sa tokador sa tabi ng mga larawan ng kanyang yumaong pamilya. Sa kasalukuyan, ngayong January 1995, nagtungo si Michael kasama ang kanyang anak na si Julia patungo sa kalapit na simbahan. Ang simbahang kanilang pinuntahan ni Hannah noong magkasama silang namasyal. Ipinakita ni Michael sa anak ang libigan ni Hannah Smith. Nagtanong si Julia kung sino siya at nagsimulang magkwento si Michael sa kanyang anak habang sila ay palayong naglalakad. Nakakalungkot dahil nasa komplikadong sitwasyon ang buhay ni Hannah. Kung sana lamang ay pinatunayan ni Michael na hindi ito marunong bumasa at sumulat. Kung ikaw si Hannah mga kaboso, lalaban ka ba upang hindi masayang ang inyong panahon sa bilangguan? Ikomento lamang po ang inyong saloobin. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pa-like, comment, and share na din.